naging bahagi ng kasaysayan sa mundo, ang tatay ni Marcos Jr. ay napatalsik dahil sa issue ng korupsyon, dinagdagan ng issue ng paglabag sa karapatan ng tao, ang pagsikil sa mga kritikong vloggers, di ba? Sa mga maysug, dinagdagan pa ngayon ng pagiging isang pinuno na lantaran, hayagan ang paggamit ng ipinagbabawal na G. Yung dinagdagan, hindi lang Marlon mas ginalingan pa nga niya. Hindi lang niya rin pinantayan, talagang mas angat pa siya sa pagiging loko niya kaysa sa kanyang ama. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan sina Miss Pam at Sir Marlon mga kababayan. Kung noon sa panahon ni Tatay Digong ang pinoprotektahan ang mga ordinaryong mamamayan, mga OFW na biktima ng karahasan at mga OFW nating nakalinya sa parusang bitay at marami pang iba, ngayon sa panahon ni Bangag, ni Bonget Liza Tambalos, ang kanilang binibaby o pinoprotekta ngayon ay ang mga magnanakaw, mga kriminal, at mga drug lords o nagpupulburon di umano. Hay nako, anyare, Bonget, ba't naman ganito? Na kung napapanood nyo mga kababayan itong hearing sa huwad na committee, makikita mo na scripted na lamang ito, At pilit na ikinokonekta kina Senator Bato, Senator Bongo, Tatay Digong, ang mga kwentong barbero nila sa harap ng kamera. Sa layunin nga na masiraan ang imahe ng mga Duterte at mapatalsik itong si BP Sara sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente. Ang kakapal naman talaga ng mga pagmumukha. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga mga kababayan, grabing plot twist talaga simula nang maupo itong si Bonget sa Malacanang, na buong akala natin para sa good governance, para sa sambayan ng Pilipino ito. Ngunit talagang dahil sa pagka-impluensya sa kanya ng pagpupulburon, di umano, at ayaw pang magpa-hair follicle test, ayan na nga ang resulta. Hindi na matitinong tao ang kanilang pinoprotektahan, kundi ang mga kamukha nilang bangag. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Kagaya ng merong update ngayon sa Huwad Committee, Marlon. Ang galing ni Richard Gomez, hindi ko inaasahan. Ako rin, I did not expect. Pero hindi ko rin inaasahan na ililink din pala si Richard Gomez sa illegal drug trade sa kanyang probinsya, sa Ormoc. So, pero ang pilit nitong sinasabi, Marlon, na mula nung naging effective ang campaign against drug ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay siya rin humina at nalinis actually sa Ormoc Leyte ang mga drug cases. Totoo naman, kaya nga itong mga WAD committee members and officers, napaka-ipokrito at ipokrita nila para hindi nila maamin na ultimo sa kanilang probinsya, ito kay Dan Fernandez sa Laguna, kay Ace Barber sa Surigao, kay Abante na lang ng Maynila. Abante sa Maynila. Alamak yan. Mga bata, Marlon. Alam mo Mga yan, bata diba? pa. Correct. Ang involved, ha? Tapos kayo ngayon, pinagmumukha niyong masama at halimaw ang isang pangulo ng bansa na talaga namang naging matagumpay ang kanyang gera kontra droga. Yun nga, ang sinasabi dito ni J.V. Rams 8, na malakas kasi ang D sa Ormoc dati pa. Yes. Yun din naman ang testimonyang sinasabi ng isang representative or Congressman Richard Gomez, Marlon, na ang kanyang experience talagang capital pa nga ng ng mga drug trade ng region ang Ormoc. Eastern Visayas, So nung naglabas ng ganung programa ang Rodrigo Roa Duterte, marami ang nagbago, marami ang natakot, huminto talaga ang dealings na ganun kalakas before sa Ormoc. At saka yung mga nagtutulak, nagsilayasan talaga. Exactly, natakot din. Kasi for the first time, here comes a president na yung mandato niya pagdating sa paglaban sa mga droga, pardon, talagang binigyan niya ng pangil at kamay na bakal ang kanyang utos na gawin lang ninyo. Yun lang, gawin lang ninyo. Saka ito yung matagal nating inaasam na political will. Yun. Talagang napatunayan niya na ang isang kampanya ng pamahalaan
kung talagang may political will, magiging makatotohanan ito at makabuluhan. At yan ay reflection nung pagkatao ng mama. Para kasi, I always say this, Marlon, no? There is always a thin line that divides your personal and your professional. Yes. Kung ano ang hulma mo sa pagiging personal na tao, ay dadalhin mo na hulma mo o practice mo sa iyong profession na larangan. Kung ang mama ay galit talaga sa droga sa kanyang sariling pamilya, ilalabas niya ngayon ito sa kanyang komunidad na nangyari naman, na nag-reflect naman, di ba? Yan ang hinahanap natin ngayon sa nakaupong administrasyon. Wala. Pero ngayon, anong nangyayari mga kababayan? Binibaby pa ang mga kriminal, no? Ang mga adik at pati itong mga sina Napoles, De Lima at iba pa na nasasangkot sa korupsyon, pinalaya ng administrasyong bangag. Kaya di masisi ang taong bayan na sabihin na pinakawalang kwentang administrasyon ito, no? Sa tanan o istorya ng Pilipinas. Wala, Pamela. Wala. Kasi ultimo nga lang yung magpapasa ilalim ka sa credible health o health political practice, hindi niya magawa. Diba? Samantalang si Tatay Dico, alam natin, pagkausap ng media, pagkausap ng mga ordinaryong tao, pabugoy-bugoy, patawa, mahilig magpatawa, pero pagdating sa kanyang pamamahala, seryoso siya. Hindi siya nagbibiro at hindi niya kailangan maging joker kapag kagera na kontra droga ang pinag-uusapan. At wala siyang tinawanan tungkol sa issue na to, na kagaya ng isang Marcos Jr. na kapag meron siyang hindi masagot, ang ibinabalik sa kanila tawa lang. Tawa at ngiting aso. Ngiting aso, bungis-ngis, di ba? Bungis-ngis na nakakainis. Nakakala niya cute. Para sa edad mo yan na magpakit ka sa taas ng pwesto mo na meron ka sa bansang ito, bungis-ngis ang ibibigay mo sa bagay, Pamela, ano mo ba ang tama ng Pope? Feeling pogi ka, feeling cute ka. Pero Marlon, yung tama din ng camera sa kanya. Panigurado yun, Sir Marlon. Mantaking yun sa isang interview na kung saan tinanong siya patungkol sa OFW nating binitay na walang balita, no? At harap-harapan niya sinabing deserve di umano ito ng ating kababayan. Napakalayo talaga kay Tatay Digong na tunay na nagmamahal sa mga OFW. Panay pa naman English sa harap ng kamera pero wala namang sense ang kanyang sinasabi dahil bangag nga at patawa-tawa na lang kapag walang aksyon ng engot na presidente. Hindi na maitago kung gaano katungis ang iyong kutis dahil sa dumi ng, alam mo yan, hindi maganda kasing substantial pinapasok mo sa katawan mo. Diba? Mukha na siya talaga may sakit. Anyway, Marlon. Saka pa, hindi lang sa personalidad niya, sa personality niya, yung tama na itsura niya, na ang sakwa, di ba? Pati tama ng pag-iisip niya, wala na sa tamang kaisipan ko. Grabe. Nabanggit ko kasi kanina, Marlon, di ba, yung manifest na linya between your personal and your professional line, di ba? So, compare ko yung kay PRRD na dahil ganito nga siya sa loob ng pamilya niya, naibaba niya yun sa komunidad niya to the point na naibaba niya sa bansa. Look at Marcos Jr. Ano ang pilit niyang nire-relay o binababa sa komunidad niya o sa bansa niya? Kung saan siya alam mo yun, kung saan siya malapit. And we all know for a fact, without him needing to admit to it, that they deal with D. Yeah. Diba? And look at the community now, involved in so much dealings na meron pagdating sa D. Look at the people around him, surrounding him, also doing D. Diba? So yun yung thin line dahil personal mo yan na i-reflect mo at na ibababa mo sa paligid mo, sa komunidad mo at sa bansa. Binanggit mo yung pamilya. Ito, isang buong pamilya. Actually, meron lang isang matino, di ba? According kay Miss Tati Binan, yung asawa, inalok pa siya. Hope, yung dalawang anak, inumpluwensyahan pa yung anak mismo ni Miss Tati Binan, di ba? No, ito, ano pa aasahan mo kung sariling pamilya mo ay may tinuturong sangkot o gumagamit ng pinagbabawal na chip? Wala na tayong aasahan para naman mapatino nito ang buong bansa bilang isang nasyon. Iba yung nasasangkot yun, Marlon, sa kinukonsinti mo pa. Mismo. Kinukonsinti mo para ang magulang ang magtulak sa anak nila na gayahin ninyo kami at kung anong ginagawa namin. Matinding pangungonsinti yun. Ikaw na siguro pinakamasamang mga elitista kasi. Pero sa mga videos, ang nangyayari,
sweet kayo, biruan kayo, ganyan. Parang walang code blue na Yes. nangyayari. Yung code blue na yan. Buti nga sa mga anak, hindi pa nagpo-code Malay blue. mo, hindi malayo, Pamela. Hindi malayo. Hindi malayo. Lalo na yung bunso. I don't know kung bunso yun. Mukhang matino naman, di ba, Maria Crocio? Dahil salamat sa pag-ulit ko. Maraming salamat. Hindi yung pinakakaya, si Simon. Yung batang yun. Iba na yung, sobrang, yung pagkahupos niya, yung mata. Malamlam masyado yung mata. Yung ngipin, talagang hindi mo alam kung Lego, ewan ko. Kung hindi nga nakapolo na long sleeve, nakatiglo. Siguro kung naka-ordinaryo, napaka-untidy tingnan, no? Sa malapitan o sa personal. Pero makikita mo kasi, dito sa nangyayari o kaganapan na meron dyan sa Congress, merong bagong kasing telenovela dyan. Nandyan ang pilit nilang isasangkot ang mga Duterte sa drug deals na kinasangkutan ng kasalukuyan, Marlon pero ang hinuhukay nila yun nakaraan na successful naman ang implementation. Masakit dito? Mga Kung sino oengot, yung may seryoso at may malinaw na kampanya at legasiya kontra sa ipinagbabawal na G, sila pa ngayon ang pinagbumukha nilang masama sa mata ng publiko. Samantalang yung alam naman ng lahat, partikular na ng mga kababayan ni Espinosa, na talagang ito ay isang drug lord at pasimuno ng pagpapakalat ng ipinagbabawal na G. Sila naman ngayon ang nagmumukha ng ginagawa ng credible sa mata ng taong bayan na masyadong nakakasuka at nakakaipis. Tignan mo, Marlon, ang sabi ng isang Melvin, saan na nawala siya? Wait lang, ilapit ko lang. Ang sabi ng isang Melvin, nung time ni PRRD dito sa Marikina, karamihan ng addictus nag-report sa mga barangay hall. Kaya sila nakamonitor lahat, natakot ang mga addictus. Totoo yun. Alam mo, Melvin, hindi lang sa Marikina to. Sa iba't ibang probinsya, iba't ibang barangay. At pinatunayan din yan ni Congressman Richard Gomez. Dahil ultimo sa kanila, pinatawag din. Pero ang nangyayari ngayon, Marlon, walang mga user or mga pusher or mga drug lords ang voluntarily nagsusurrender sa gobyerno o sa taong batas or taong batas ba? O sa kapulisan. Marlon, mga alagad ng batas. Alagad ng batas. Para sabihin na ako po ay sumusurrender, pababain ng aking whatever na sentensya. Bakit pa sila susuko at bakit pa sila matatakot? Oo, kung ikaw naman ay backed up by the current administration sa kalokohang ginagawa mo. Mismo kasi alam mo ang katwiran na lang ngayon ng mga addictus, ang katwiran nila ay bakit ako matatakot pa? Ultimo ang Pangulo ko gumagamit ng ipinagbabawal na nagpupunto. Correct. He is a leader by example. Okay. Sorry, but not in a good way. Para makakitaan ka ng magandang gawain as resulta ng iyong magandang inisyatibo sa bansang ito. Ang mabigat, hindi na nga tayo, tinuturo na nga tayo bilang Ayuda Republic. Tayo na rin ang tinuturing ngayon na Pulboronic Republic. Nakakahiya yun. Kaya nga tulad ng sinabi ko, mga kababayan, hindi masisi ang nakararami na sabihin na pinakawalang kwentang administrasyon sa bansang Pilipinas. Hay nako. Totoo naman mga kababayan, lantaran niya yung pagnanakaw, mga luho nila, mga pa-travel-travel, mga pagpupulburon nila. Tapos nariyan ka ngayon sa Lao or kung saan mang ASEAN activities ang nagpa-participate ka, trying hard to sell the Republic of the Philippines and for investors to come into this country. Correct. Alam mo, Pam, nung nakaraan may kausap tayong retired general. So, sabi sa akin, alam mo, kuya, ano kaya masasabi ng mga economic managers natin pag sumasama palabas ng bansa, kasama ang pulburon king na si Marcos Jr., paano kaya sila nakikipag-harap sa mga foreign leaders na alam ng mga foreign leaders na ang boss nila ay gumagamit ng ipinagbabawal na G. Hindi ba nandidiri ang mga economic managers na to na ang nire-represent nila ay isang bansang pinamumunuan ng gumagamit ng pulburo? Speaking of pandidiri, nakita mo ba ang larawang lumabas wherein Canadian Prime Minister Trudeau and BBM were together in one photo and BBM offered his hand to shake that of Trudeau pero hindi, alam mo yung shake hands na hindi nakalapat.
Kasi ang totoong shake hands, Marlon, madiin yan. At nandun ang Madiin sincero. yan. Nandun ang Nandun yung sinceridad. Closed yan, closed dapat. Yung isa, nakabukas. Oo, Tapos ayaw yung isa lang yung nakaganon. talaga? Oo, si Prime Minister ng Canada Pwede ang natin naka-open, i-post yun. Marlon. So, kasi ang Canada, Marlon, has it strengthened its ties with China for economic and trade reasons. Yes, oo. Pero ano ba ang relasyon ng Pilipinas sa China ngayon? Dahil dyan na merong hidwaan dyan sa South China Sea. At yung hindi mo madiplomatikong pagharap sa mga issues tungkol dyan sa territorial dispute na meron tayo. Siguro hindi lang yan yung hindi lang yung dahilan. Kaya mistulang pinandidirihan siya ni Prime Minister Trudeau. Kasi siguro alam na rin ng mga world leaders na to na ang kasamahan nila, ang kapwa nilang world leader, ang kapwa nilang pangulo ng isang bansa ay gumagamit ng ipinagbabawal nila. Oo, di ba? Yung ano kasi, Marlon, marami namang world leaders na hindi rin perfecto at hindi rin malinis. Pero yung ito, nakatalamakan ng iyong paggamit o involvement na may video ka pang kumalat, Marlon. Iba yun. And yung iyong lantarang pagpapahayag ng hindi mo pagsang-ayon sa pakikipagsundo sa China, na alam natin malaki ang economic role sa mundo, ha? Mundo, Marlon, hindi lang sa kung sinong bansa ang piliin nila. Talaga namang iiwasan ka ng maraming leaders na kapwa. Sa ibang bansa, binibitay ang di ba? Pinapahiya. At voluntary nagre-resign. Dahil sa delikadesa. Nandiyan ang Japan. Nangyayari yan sa Japan. Naghaharakiri. Naghaharakiri. At meron din sa China na kapag ikaw ay involved sa isang graft and corruption or whatever other illegal things, ikaw ay mismong kusang bababa sa iyong pwesto para magbigay daan sa papalit sa'yo. Pero dito sa bansang Pilipinas, singkakapalan ng pagbumukha ng mga kababayan. Matira-matibay talaga eh. Dito talagang kapit tuko eh. Pero sino yung sinabihan ninyong kapit tuko dati? Kayo ang mga kapit tuko, hindi yung inakusan ninyong si Atty. Vic Rodriguez nung panahong siya ay dating ES ng Pangulong Marcos Jr., di ba? Kapit tuko, nasa pwesto ka na, little president ka na. What you could have done is like kiss everyone's ass para manatili ka sa pwesto. Pero anong ginawa? Nag-resign dahil hindi masikmura kung ano yung mga kagaguhan niyo. Correct. Diba? Nakakahiyang maging, sa totoo lang, Marlon, nakakahiyang maging Pilipino sa mga panahong ito. Sobra. Diba? Sobra. Nakakatakot maging Pilipino dahil wala ka ng kakampi sa administrasyong nakaupo. Isipin mo, sa kasaysayan ng Pilipinas, at alam to, naging bahagi ng kasaysayan sa mundo, ang tatay ni Marcos Jr. ay napatalsik dahil sa issue ng graft and corruption, sa issue ng paglabag sa karapatang pantao. Pero itong anak, na dapat pagkakataon niya na para linisin ang pangalan ng kanilang pamilya. Dinagdagan yung issue ng korupsyon, dinagdagan ang issue ng paglabag sa karapatang pantao, ang pagsikil sa mga kritikong vloggers, di ba? Sa mga maysug, dinagdagan pa ngayon ng pagiging isang pinuno na lantaran, hayagan ang paggamit ng ipinagbabawal na China. Yung dinagdagan, hindi lang, Marlon mas ginalingan pa nga yun. Hindi lang niya rin pinantayan. Talagang mas angat pa siya sa pagiging loko niya kaysa sa kanyang ama. Parang hindi may nanalo na. Oo, diba? Yung akala natin dating pinaglalaban natin na hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng ama. Diba mas matindi pala ang kasalanan na gagawin dito sa sambayan ng Pilipino. Ngayong kasalukog lang. Sobra. Pero alam nyo kayo, hindi yun yung sinasabi ko parang si OFW nagpapasalamat din sa pakulay. Thanks, Maria. He's doing his job as a moderator. Ganun ba yun? Hindi, ibig sabihin na OFW, ligtas ka na rin magpakulay. Kaya hindi naman natin sa siniserdohan. Kaya mo siya mag-moderate. Nakaasar lang. Loko-loko ka, Marlon. Baka iwan tayo bigla. Thank you. Hindi ka na magpapakulay. Nakahanap ng part-time. Nakabawi. Pag yung niyayari. Kasi ka na. Ayan, oo ka.
Kuya, see you soon. Sana pag-uwi mo. Pag-uwi mo na lang. Love your Real Madrid jersey, Pam. Hola Madrid. Wala, chika. Bakit Madrid? Emirates yan eh. Bakit yan naging Madrid? Emirates yan. Di ba? Akala ko, Madrid ba yan? Ewan ko sa'yo, baka nga Madrid. Meron ba Madrid sa likod? Emirates, di ba? Ewan ko, pati ako nalito sa inyo. Parang nag-try ko na yung buhay ko. Seryoso na usapan. Seryoso na usapan eh.